Hello everyone! Welcome dito sa Native Man Math Tutorial, wherein you can find free mathematics Tagalog tutorial. Ang lesson po na ipapaliwanag ko sa video na ito ay under Strengthened Senior High School Curriculum. Ito po ay General Mathematics, Grade 11, at ito po ay nakabase sa 3-term policy ng DepEd, at ito po ay Term 1, Week 1 of the Strengthened Senior High School Curriculum. For today's video lesson, we are going to discuss computing gross income and net pay using spreadsheet or Excel. But before we discuss this lesson, if you are not yet subscribed to this channel, please subscribe for you to be updated on all the lessons that I'm going to upload here. Lahat po ng lessons ng grade 11 General Mathematics ay i-upload ko po dito from Term 1, Term 2, up to Term 3. So, without being further ado, let's begin. The learning competency of this lesson is solve problems involving salaries, wage, benefits, and deductions such as tax, computations, overtime pay, and gross income and net incomes using appropriate technology. So, from this given competency, here are the objectives. At the end of the lesson, you will be able to, number 1, define and differentiate gross pay and net pay. Number 2, use technology to compute tax, SSS or GSIS, pag-ibig, PhilHealth, contributions, gross and overtime pay. Number 3, compute net income using spreadsheet or Excel. And number 4, solve word problems involving gross income, and net pay. So lahat po ng content ng objectives na ito ay gagawin po natin o ipe-perform po natin ito as we go on with our discussion. Okay, so let's start discussing net pay. So what is net pay? It's also called net income or take-home pay. This is the amount left after deductions are subtracted from gross pay. That is according to Santiago. Okay, so ano po ang ibig sabihin ng net pay? So ang net pay po, ito po yung net income or take-home pay. So pag sinabi po nating net pay at take-home, yan po ay yung buo po na amount na iuuwi natin sa bahay natin after po ma-deduct lahat po ng kaltas o ikakaltas sa ating sweldo. Yung matitira po doon, yan po ay net pay. Kasi po kapag tayo po ay nagtatrabaho sa isang company o sa government, meron po tayong deductions just like SSS or GSIS. Okay, so to calculate the net pay, ito po yung formula. Net pay is equal to gross income minus total deductions. Okay, how about gross income? Nabanggit po dito sa formula ng net pay yung word na gross income. So ano nga po ba yung gross income? It is the total earnings before any deductions are made. Includes base salary, overtime, commission, and piecework pay. Okay, so yung gross income naman po, lahat po ng amount o total amount na matatanggap po natin sa ating pinagtatrabahuan. Ano po? So, halimbawa, meron tayong salary na 20,000 plus meron kang allowance na 1,000. So, lahat po yun, i-add po natin lahat yon. Ang tawag po doon ay gross income. Okay. So, the formula for calculating gross income is equal to salary plus allowances. So, ito nga po, lahat po ng allowances natin, i-add po natin sa salary. Ang total po nun, yan po ay gross income. How about deductions? So, nabanggit po dito yung word na deduction. Okay, this one. So, what is deduction related to gross income and net pay? So, deductions are the amounts subtracted from gross pay by law or agreement. So, yun naman po yung deduction. So, yung deduction po ay nasa agreement po ninyo or ito po ay nasa batas. Kagaya po ng SSS, hindi po yan agreement o GSIS. So, automatic po kapag kayo po ay pumasok sa isang trabaho, sa private sector po ay SSS, automatic po yun, hindi po yan agreement. Nasa batas po yan. At yung GSIS naman ay sa mga government employee.
Okay, so isa-isahin po natin the different deductions in the Philippines. Okay, so ano po ba yung mga common deductions in the Philippines? Number one po ay Social Security System. Ito na nga po yung sinasabi kong SSS. So, ano ba yung SSS? The rate based on a schedule tied to the employee's monthly salary. It is shared between employee and employer. Okay, so yung SSS po ay, yan po ay nasa batas ng government natin. Pag ikaw po ay pumasok sa isang private sector, automatic makakaltasan ka ng SSS. Ito po ay para sa iyo, hindi po ito para sa company. Okay, pero meron pong hatian ang SSS. Hindi po lahat ikaw ang magbabayad. Okay. So, ang employee o yung nagtatrabaho, ang kanyang ambag ay 4.5% of basic salary. Halimbawa, merong salary monthly. 4.5% nun ay ambag mo sa iyong SSS. At yung iyong employer, ito po yung mga tumanggap sa'yo sa trabaho, ang kanya pong ambag ay 9.5% of basic salary. So, ibig sabihin, kung titignan natin, mas malaki po yung ambag ng employer natin sa SSS natin. Ano po? Kasi yung sa atin ay, halimbawa tayo yung employee, 4.5% lang yung ambag natin. Pero sa ating employer, ito po ay 9.5%. Okay. Another deduction is Government Service Insurance System. Ito po ay GSIS. So yung nauna po kaninang SSS, ito po ay exclusive only for what? Private sector. Pero yung SSS ay pwede pong individual ang paghuhulog. Okay. So how about this GSIS? So yung GSIS po ay applicable to all government employees. So kapag ikaw po ay pumasok sa government na trabaho, automatic kakaltasan ka po ng GSIS. So again, ito po ay para sa iyo, hindi po ito para sa gobyerno. Ano po? So ang rate po ng GSIS ay 9% of monthly salary. So ito naman pong GSIS na ito ay ikakaltas po sa sweldo natin. Wala pong ambag dito ang government. Ano po? Hindi kagaya ng SSS na employer at employee ang maghahati ng SSS. So sa GSIS, lahat po ng 9% of your monthly salary ay ikakaltas po. Okay. Another one, aside from GSIS ay number 3, Pag-ibig Fund. Okay. So ano po ba itong Pag-ibig Fund? Ito po ay isang fund kung saan nagagamit po natin ito at the end para naman po sa inyo rin po ito. At ang Pag-ibig po ay para po sa lahat ng employee. Ano po? So, applicable to all employees po yung Pag-ibig. Pwedeng private, pwedeng public or nasa government. So, yung rate po ng Pag-ibig is that 2% of monthly salary. So, kakaltasan po kayo ng 2% of your monthly salary for your Pag-ibig Fund. Another deduction is PhilHealth. So, ano nga po ba itong PhilHealth? From the word health, ito po ay hinuhulugan natin para po sa ating kalusugan. Para kapag kayo po ay nagkasakit o may anuman pong hindi maganda at kayo po ay na-hospital, pwede po ninyong gamitin yung PhilHealth. Ano po? Pwede po yan makatulong sa atin sa mga bayarin sa ospital. Okay. So, ano po yung rate ng PhilHealth? 5% of monthly salary. Okay, take note of that. Ang PhilHealth po ay 5% of your monthly salary. Okay. So, it is shared between employee and employer. Okay, yung PhilHealth po, kagaya po ng SSS, may counterpart po yung employer natin o yung tumanggap sa atin ng trabaho. Okay. So sa employee ay 2.5%, yung employer naman po ay 2.5% with a total of 5%. Ibig sabihin, tagkalahati po kayo. Okay? So sa PhilHealth, may tulong po yung inyong employer. Okay? Tagkalahati po kayo niyan. Okay, so another deduction is withholding tax. So ano po yung withholding tax? Ito po ay sa BIR. So okay. So ano po yung BIR? Bureau of Internal Revenue. So yung tax naman po ay ito po yung mga pera na ibinabalik natin sa government as our tax. Okay. In Tagalog, yan po ay ating buwis. Okay. So ano po yung rate ng tax natin?
based on monthly salary bracket. At ito po yung bracket ng ating withholding tax. So, iba-iba po tayo ng withholding tax. Ano po? Ng ating buwis. Depende po sa laki ng ating sweldo. Okay. So here, ito, halimbawa, nandito yung first column natin is monthly income at second column nakalagay po dito yung withholding tax rate. Okay. So kapag ang sweldo mo sa loob ng isang buwan ay 20,833 pesos pababa, wala ka pong withholding tax. Ano po? Okay, so ibig sabihin kapag lumampas na po sa 20,833, pwede ka na pong mabigyan ng tax o pwede ka pong mag-ambag ng tax o magbalik ng pera sa ating gobyerno. Okay. So here, meron po tayong bracket para sa withholding tax. For example here, pangalawa, 20,833 to 33,332. Kapag dito po nag-fall yung iyong sweldo, ang iyong tax ay 15% of the excess of 20,833. Ano po? Halimbawa, may lumampas po sa 20,833 na amount ng iyong sweldo, i-multiply po doon yung 15%. At yung 15% po nun, yan po yung iyong magiging tax o magiging buwis. Okay, so from 33,333 to 66,666 monthly, ito naman po yung computation niya. Ano po? So 1,875 pesos plus 20% of the excess over 33,333. So, habang lumalaki po yung sweldo, lumalaki din po yung withholding tax. Okay? So, magbibigay po ako ng different examples on how to calculate na kagaya po nito. Okay, we have the so-called other deductions. Meron pa po bang ibang klase ng deduction? Meron po. Ito po ay optional or conditional. Okay, so number 1 po na other deductions ay loan. So hindi po lahat ng empleyado ay naglo-loan. So kapag ikaw po ay may loan, automatic ay i-deduct sa iyo monthly yung iyong loan. Okay, so pangalawa po ay cash advances. Okay, for example, nag-cash advance ka na po ng amount, sa next sweldo mo ay ibabawas na po sa iyong sweldo. Kaya deduction po ang tawag dyan. Another one ay insurance premiums. So may mga ilan po sa ating mga empleyado, sa mga worker natin, government or private worker, meron pong mga insurance yan. Ano po? O sila po yung mismong nangunguha ng kanilang insurance. At kapag yan po ay insurance, yan po ay binabayaran po monthly. Okay? At pwede po yung insurance ay ikakaltas na rin po or i-deduct sa ating sweldo monthly. Another one ay union dues. So ano po yung union dues? Ito po yung mga due o kaya amount na binibigay natin para po sa ating organization. Yung union po na yan ay yan po yung organization. Okay? At panghuli po ay deductions for absences or tardiness. So kapag ikaw po ay umabsent, automatic ikaw po ay makakaltasan ng sweldo. Ano po? Hindi na po makukuha yung total amount para sa isang buwan. Okay? So lahat po ng government employee, kapag ikaw po ay umabsent, ay magdededuct po sila ng amount para sa iyong absences. Okay? Now, we're going to discuss how to compute net income or net pay using spreadsheet. So, what is spreadsheet? Ano nga po ba ito? So, other term of spreadsheet ay Excel or Microsoft Excel. So, paano nga po ba i-compute yung net income or net pay using Excel or spreadsheet? Ito po yung ating problem number 1. Venus works in a shoe factory and earns 600 pesos per day. She worked 22 days this month. What is Venus' gross income for the month? Considering her deductions for SSS, PhilHealth, Pag-ibig, and tax, compute her net income for the month using Excel. Okay, so what is as in the problem? We are going to compute the net income of Venus using Excel or using spreadsheet. Okay, bago ko po ipipresent yung Microsoft Excel or spreadsheet, ay ite-table po muna natin. Okay, table po muna natin dito. Okay,
So yung first column po natin, ito po yung mga items. Second column, computation. And third column, ito po yung amount. Okay, so sa mga items, ito po ilalagay natin yung gross income at lahat ng deduction. Ito po lahat ng deduction po itong PhilHealth, SSS, Pag-ibig. And then, sa baba po, meron po tayong total deduction. Ito total po natin lahat po ng i-deduct sa atin na amount. And then, ang last po ay net pay or net income. So, after po ma-deduct yung deduction mula sa gross income, yan na po yung ating net income or net pay. Okay, so sa atin pong items, gross income, ang gross income po natin ay okay, hindi po niya sinabi, kailangan po nating i-compute. So, 600 pesos per day. Okay, at 22 days daw sa isang buwan magtatrabaho. Ibig sabihin, 600 times 22. Okay, yun po yung computation sa gross income. So, yung amount po niyan, yan na po yung monthly salary niya. Okay, 600 times 22 is 13,200. Yan po yung monthly salary. Mula po dito sa monthly salary na iyan, ay ikakaltas po natin yung PhilHealth, SSS at Pag-ibig. Okay, dito po sa kanyang tax, unahin ko po itong tax, exempted po siya. Bakit siya exempted sa tax? Kasi po yung amount lang po na sweldo niya ay 13,200. Mas mababa po dun sa 20,833 na nakalagay sa table kanina. Ano po? So, exempted po siya sa tax. So, ito po, pangalawa na deduction po niya ay PhilHealth. So, nakalagay po, automatic po, siya po ay may PhilHealth. Since yung total amount o yung total salary po niya sa isang buwan ay 13,200, ito po yun, i-multiply po natin sa 2.5%. Yun po yung percentage ng PhilHealth. Okay, na-discuss ko na po ito kanina, itong mga percentage. So, para po sa PhilHealth, 5% po yung PhilHealth pero tagto 2.5% po kayo. So, yung 2.5% sa employer at yung 2.5% ay sa employee. Total of 5%. Okay? Kaya yung amount o yung monthly salary, 13,200 times 2.5%, ang magiging amount po niya, yan po yung kanyang PhilHealth. So, 330 pesos. So, yan po yung kanyang PhilHealth. Next po ay SSS. So, yung SSS po ay, again, nakabase po sa monthly salary. So, yung monthly salary na na-compute natin dito ay 13,200 ulit times, ano po yung SSS, ilang percentage? 4.5%. Okay. So, sa employee, 4.5% po ito. So, if you multiply 13,200 times 4.5%, ang magiging total amount ay 594 pesos. So, 594 for your SSS. Next po ay Pag-ibig. So, mula ulit sa kanyang monthly salary, 13,200, ang Pag-ibig po ay 2% lang. Kaya 13,000 times 2% o 13,200 times 2% is equal to 264. So, ito po yung kanyang total deduction. 330, 594, and 264. Total deduction po ito. I-add po natin for total deduction. Okay, so ito po yung kanyang total deduction. Pag ipa-plus po natin yung 330 plus 594 plus 264, ang total po ay 1,188. Okay, next po. Since may total deduction po tayo na 1,188, imamanus po natin itong deduction na ito from gross income na 13,200. So, nilagay ko na po dito sa computation sa baba. For net income, 13,200. Okay. Ito po yung gross income minus total deduction na 1,188 pesos. If you're going to subtract, then the difference is 12,012. Okay? So ngayon po, ay ipipresent ko po itong table na ito kung paano gamitin ito o kung paano po ito isolve using spreadsheet. Okay, so we're going to discuss how to compute the net income and gross income using this Excel or spreadsheet. Ito na po yung ating Excel. Okay, so ito po ay galing po ito sa ating presentation. Naka-table lang po ito. Pinicturean ko lang, nilagay ko lang o tinabi natin dito sa ating spreadsheet. Pero ito po ay spreadsheet po ito or Excel. So, paano po ba i-compute itong ating net income or gross pay or gross income using spreadsheet or Excel? Okay, ganito lang po yon. First column po ay ito po yung items. Itatype lang po natin. Items hanggang net pay. Okay, this one.
Okay, second column, sa computation po, bali dalawang column po yung ginamit ko. Dito po sa computation dito, ay nakalagay po doon dito 600 times 22. Okay, 600 times 22. Okay. So, yung 600 i-multiply natin sa 22. Kapag spreadsheet po yung ginamit natin, paghiwalayin po natin ng column. Okay, magkahiwalay po sila. Kagaya po nito. Ito po. 13,200 times 2.5%. So, 2.5%. Okay? Then ito po, 13,200 times 4.5% or 4.50%. At yung pag-ibig po ay 13,200 times 2%. So, ang tanong, bakit saan po natin kinuha itong ating computation? Okay. So, unahan po natin yung ating gross income. Okay, so yung gross income po, sabi po doon sa problem kanina, ay 22 days sa isang buwan po siya nagtrabaho at bawat isang araw po ay 600 pesos. Kaya 600 pesos times 22 days, makukuha po natin itong 13,200 kagaya po dito. Okay, so ngayon, tanggalin ko po muna itong ating third column yung amount. Okay, kasi mamaya iyan, tuturo ko po sa inyo kung paano po yan i-compute using Excel. Next po ay PhilHealth. So kanina po sa discussion natin ng PhilHealth, yung iyong salary or monthly salary times 2.5%. Okay, 5% kasi yung PhilHealth, tag to 2.5% kayo. Okay? Hati po kayo doon. Kaya multiply natin sa 2.5% yung 13,200, yun po yung magiging deduction o yung magiging ambag po sa PhilHealth. Next po ay SSS. So again, yung SSS po ay counterpart ng employee at employer. So yung sahod mo ay 13,200 and then ang counterpart po ng employee ay 4.50%. Yung na akin na i-present po kanina ay 4.50%. Okay? And then next po ay pag-ibig. So again, mula po sa sweldo ninyo, halimbawa ang monthly salary ay 13,200, yun po ay 2% ng iyong salary. Kaya 13,000 times 13,200 times 2%. Okay. Now, nailagay na po natin dito sa ating computation. Pero wala pa pong amount na nako-compute. Paano po natin palalabasin yung amount kagaya po nito without using calculator? Ganito lang po yon. Unahin po natin itong gross income na i-compute. Magkano po ba yung 600 pesos times 22? I-multiply po natin yan. Ano po? Ganito lang po yon. Click po natin sa tapat ng gross income. Ito po. Makikita po ninyo may guhit na ganyan, ma-highlight. And then, ang una po ninyong ipipress ay equal sign. So, nag-press po kayo ng equal sign. Ito na po yon, equal sign. And then, ipipress nyo po yung 600. Yan, magkukulay po siya. Kagaya niyan, may umiikot. Since i-multiply mo yung 600 sa 22, yung symbol po ng multiplication sa laptop ay asterisk. Ito po yon. Asterisk ko po ay yan. So, meron na po siyang asterisk. Okay? Ano po bang i-multiply nyo sa 600? Ito pong 22. So, i-click po natin yan, 22. Yan. So, i-multiply natin yung 600 times 22. Ito na po yon. After that, pipress nyo po yung enter. Pag pinress po yung enter, yan na po yung lalabas. Okay? 13,200. Tama po dito sa ating table. Okay, next po ay, ito pong PhilHealth. So, 13,200 yung monthly salary. Ito po yung na-compute natin. Times 2.50%. Okay, ganito lang po yon. Okay? Dalawa po yung method para po i-compute ito. So, unang method, ito po yun. Click po natin dito kasi dito na po natin lalagay yung sagot. Again, press natin yung equal sign. Press natin yung 13,200. And then, multiply natin using asterisk. Click natin yung asterisk. Yan na po yun. And then, click natin yung 2.50%. Yun po yung ating multiply. And then, press po natin. Ang lalabas po dyan ay 330. Okay, tama po ba? Yes, tama po. Okay, so yun po yung one method. Another method, bukain ko po yung 330, delete ko po, yan. So, paano po ba natin palalabasin yung 330 dito without multiplying this one? Ganito lang po yun. Since sa ating formula sa taas ay multiply itong 600 at 22, okay, pwede po yung formula na ito ay pwede po nating kopyahin sa mga susunod pa ditong column. Susunod na cell. Okay, ganito po yun. Click nyo po sa 13,200. And then ito pong plus sign na malaki,
ilagay po natin sa gilid dito, magiging plus sign po na maliit. Okay? Again, malaki, plus sign. Dito sa baba, gilid, maliit, plus sign. Pag naging ganyan po na maliit na plus sign, kiklik nyo po and then idadrag hanggang sa kung saan nyo gustong i-multiply. Okay? Hanggang dito sa Pag-ibig. And then, open up. O, yan na po. 330, yun na po yun, 330. 594, tama po. 264, tama po. So, ibig sabihin, ganoon lang po kabilis mag-compute kapag ang gamit po ninyo ay Excel. Okay, now, yung tax po ay wala pong naka-indicate na tax kasi yung sweldo niya ay 13,200 pesos lang. Kapag iyan po yung amount, free po or exempted po siya sa tax. Ano po? Okay, now, compute natin yung total deduction. Click po natin dito sa tapat ng amount at tapat ng total deduction. So, ano po ba yung total deduction? Ano po ba yung i-deduct natin sa gross income? Okay? So, ibalik ko po yung color nito na red para hindi po nakakalito. Balik ko po sa black. Yan. Binlock ko lang po yan. So, lahat po itong black na ito po yung total deduction. PhilHealth, SSS, Pag-ibig. So, ito total po natin yan. Paano po? So, total deduction, click po natin. Ganito lang po yon. Press nyo ulit yung plus sign. And then, click nyo po yan. Yung 330, yun po yung unang i-add natin. And then, press plus sign. Ito may plus. Click nyo po ulit yan. And then, plus sign ulit. Kasi tatlo po yung ating i-add. I-click nyo po yung 264. Kung wala na pong i-add, press enter. Yan. 1188. Tama po ba? Yes, 1188 is the total deduction. Another method, maliban po sa paggamit ng plus sign at click. Ganito lang po yun. I-delete ko po yan. So, pwede po kayong pumunta dito sa ating FX dito po sa var na ito. Okay? So, again, kung saan nyo dadala yung sagot, dapat doon po naka-highlight. Okay? Dito po yan. So, press nyo po yung, hanapin po natin dito. Again, ulitin ko para maintindihan. Click nyo po yung FX, then may lalabas po na ganito. Okay? Then next po, hanapin natin yung sum dito. Okay? Ito na po yung pinakauna, sum. So, pag naka-highlight po ng blue na ganyan, ibig sabihin, yan po yung order. Sum na po siya. Then, click nyo po yung OK. Okay, ganito po yung kapalit niya. Okay? So, pwede na po natin i-drag ito. Click and then drag. Pwede lang po. Ilipat po natin dito para makita po natin yan ay. Okay. So, ano po ba yung gagawin natin? Ano po ba yung i-add natin na cell? Ito po yung i-add natin. 330 hanggang 264. So, pwede po nating i-click. Kagaya po yan. And then, drag po pababa. And then, open up. Then, yung pinapaikutan po niyan, yan po yung ating i-add. Pagkatapos nun, balik po tayo dito, click po natin yung OK. Iyan. So, yun na po yan. 1188. Okay? So, medyo mas madali ng konti. So, yun po yung pag-click ng total. Next po ay huli, net income or net pay. So, paano po ba sinosolve yung net income or net pay? So, ang net pay po ay gross income, 13,200, i-minus natin yung total deduction na 1188. So, paano po? Ganito lang po yon. Punta po tayo sa tapat ng net income. Press po natin equal sign. Ang imaminus po natin itong 13,200. Yan. Click na po natin yan, naikot. And then, click nyo po yung minus sign. Imaminus po natin. Yan, minus na po siya. Then, click po natin yung ating imaminus na 1188. Okay? And then, press enter. So, we have 12,012. Tama po ba dito? Yes, tama po. 12,012. Okay, so ganyan lang po kung paano po gamitin ang spreadsheet or Excel in our computation. So, meron pa po ako dalawang example kung paano po gawin ito. Okay, so how about this problem number 2? Feby has a monthly salary of 30,000 pesos. She also received a 4,000 pesos performance bonus for this month. Compute her gross income, government mandated deductions, and net pay. Okay. So, mula po dito sa ating problem, isa-isahin po natin kung paano po i-compute yung hinahanap ng problem. Compute her gross income, government mandated deductions, and net pay. Okay, ito po yung ating table. Again, description or item, computation, and amount. So, of course, ito po, ilalagay natin dito yung kanyang baseline salary.
So, bakit dalawa po yung magiging gross income natin? Kasi nakalagay po dito, Feby has a monthly salary of 30,000. Okay, bilugan ko. Makakatanggap po siya ng 30,000 pesos monthly. Pero meron pa pong ibang matatanggap niya. She also receive a 4,000 pesos performance bonus. So meron siyang bonus ngayong buwan na 4,000 pesos. Ngayon, i-add po natin itong monthly salary at bonus para po makuha natin yung gross income. Okay? So base salary po niya or basic salary is 30,000 plus bonus po niya na 4,000. Ang gross income po total ay 34,000 pesos. Okay. So yun po yung gross income. Ngayon naman po ay yung kanyang deduction. So ang deduction po dyan ay ito po yung government mandated deduction. So again, PhilHealth, SSS, Pag-ibig. Pwede po ba siyang mag-tax? Okay, nakalagay po dito meron siya. Okay, meron po. Magta-tax siya. Bakit? Kasi yung amount ng kanyang base salary or basic salary ay 30,000 pesos. Ibig sabihin, mas malaki po doon sa sinabi ko kanina sa table na 20,833. Ano po? So, magta-tax na po siya dyan. Okay. So, paano po ba ulit kinompute yung PhilHealth? Ang amount po na base salary po niya or basic salary, doon lang po kukunin yung mga deduction ha. Hindi po kasama yung bonus. Okay? So, kapag kino-compute po yung PhilHealth, SSS, Pag-ibig at tax, ang computation lang po niya always ay sa basic salary or sa base salary. Okay? Yun po yung 30,000. Hindi po yung gross income. Okay? So, para po sa PhilHealth, 30,000 times, ang PhilHealth po again ay 2.5%. Okay? And then SSS, the same, 30,000 times 4.5%. Pag-ibig, 30,000 times 2%. Again, Pag-ibig is 2%. At yung tax ngayon, ito po. Ang sweldo po niya ay 30,000 pesos. Kukunin po natin sa sobra mula po sa 20,833. Ano po? Again, kapag 20,833 pababa ang sweldo mo, ibig sabihin no tax. Since 30,000 na may tax na, kaya kukunin po natin yung sobra ng 20,833 para kunin po natin yung percentage sa kanyang tax. So 30,000 po ang base salary minus 20,833. Then, i-multiply po natin yan sa 15%. Kasi 15% po yung tax. Then, the amount is 1,375.05. Ibig sabihin, ito po yung kanyang withholding tax o ito po yung kanyang buwis. Okay, so na-fill up na natin yung different deductions. Ngayon naman ay total deduction. Again, ang total deduction po ay ito mula 750 plus 1,350 plus 600 plus 1,375.05. Ito po yung total deduction. 4,075 pesos and 5/10. Okay? O 500s rather. Now, meron ka na pong total deduction. Para po makuha yung net pay or net income, maminus po natin yung 30,000 pesos sa deduction na 4,075.05. So, pag pinag-minus po natin itong dalawa, okay, guhitan ko po. Okay? Pag yan po ay pinag-minus natin, ang amount po or the difference is 29,924.95. Okay? So, yan po yung net pay ni Feby. So, ito po yung simple computation sa spreadsheet dito po sa ating problem. Again, ito po ay picture. Pinicturean ko po yung table natin kanina. Okay? Lilipat mo natin itong table na ito dito po sa ating spreadsheet. So, paano nga po ba? Para ma-compute po natin yung amount without using calculator. Okay? So, again, ito po yung description. Kinopya ko po dito. Okay, so yung computation, isang column sa table, pero sa ating Excel ay dalawang column po yan. Okay? So, ang base pay po natin ay 30,000. Ang allowance po ay 4,000. Okay? Ang gross income po ay 34,000 pesos. Tama po ba? So, here, sa ating gross income, pwede pong gamitin yung formula. Okay? So, here, burahin ko muna po ito lahat. Tingnan natin. Gamitin natin. Okay, burahin ko po itong 34,000. Tingnan natin. So, ito po yung base pay natin, 30,000. Wala naman pong computation dito. Ilalagay lang po natin dito. Allowance na 4,000 pesos. So, yung total gross income
ay i-add po natin yung 30,000 sa 4,000. So, pwede pong i-oral yan, 34,000. Pero, paano po natin yan ipo-compute kay Excel? Okay? Punta po tayo sa home. Yan, home po yan. And then, nakaklik na po yan. Gagawin lang po natin ay i-add po natin mula po dito sa bar. FX, ito pong FX. Click po natin, may lalabas pong ganito. And then, piliin po ulit natin yung sum and then click OK. So, lalabas po ulit iyan. Pag lumabas po ito, then, punta po tayo dito sa ating i-add. Ano po ba yung i-add natin? Base pay at allowances. O allowance sa 4,000. Click po natin and then drag hanggang masakop po niya itong dalawang i-add natin. Then, balik po tayo dito. Click natin yung OK. Yan. So, yan. 34,000 pesos. Pareho lang po yan. Next po ay ito pong deduction. Ang deduction po niya ay mula PhilHealth hanggang tax. So, paano nga po ba iyan? Ganito lang po yon. So, yung unang column po ay 30,000. Yan po yung amount na ipi-percentage po natin para po sa deduction. Okay, 30,000 po kasi yung base pay niya. Okay? Hindi po kasama yung allowance sa yan, binibigyan po ng tax kaya 30,000 lang po. At gawin din po sa PhilHealth, hindi po kasama yung allowance or bonus. Okay? So here, punta po tayo dito. Okay? Tama po ba? 2.5% sa PhilHealth, nilagay ko po sa second column. 4.5% sa SSS, 2% sa Pag-ibig, at 15% dito po sa tax. Okay. Again, punta po tayo dito sa tapat ng PhilHealth. Okay, so gagawa po tayo ng formula para po ma-compute yung amount. Since i-multiply po natin itong dalawa, okay, gagawin po natin ay, again, equal sign. Click natin yung 30,000, magiging kulay yan. And then, click natin yung plus sign. Ito na po, plus sign. Ano pong not plus sign pala kasi i-multiply po natin. So, asterisk po ilalagay natin yan. And then, ito po ang ating i-multiply. And then, press enter. Yan, 750 pesos. Tama po ba sa PhilHealth? Okay, tama po 750 pesos. Next po ay, idadrag na lang po natin para hindi po tayo pindot ng pindot. Punta po nyo sa 750. Then again, lagay sa gilid, magiging plus sign na maliit. Click and then drag hanggang sa tapat ng tax. Okay, so check natin kung tama sa ating table. PhilHealth, 750. SSS, 1,350. Tama po. Pag-ibig, 600. At tax, 4,500. Okay, saan po yung kanyang tax? Bakit po gawin na yung tax niya? 1,375.05. Okay, balik po tayo. Tingnan po natin yung tax. So, yung 30,000 po ay 30,000 yung pinagkuhaan niya. Dapat po 30,000 minus 20,833. Times, yun po yung ibi-15%. So, ibig sabihin, mali po yung ating formula. Okay, delete po natin. Again, ito lang po yung baguhin natin. So, press po natin yung equal sign. Then, click po natin yung 30,000. Yan. Ano pong gagawin natin dyan? I-minus po natin yung base po ng tinataksan na amount. Ito po, 20,833. So, press po natin 20,833. And then, lagyan po natin ng close parenthesis, kagaya po niyan. Pero pag mayroon tayong close parenthesis na ganyan, partneran natin sa tabi ng equal sign. Click po natin yung cursor dito. Then, partneran po natin ng equal sign. Ito po, equal sign, equal sign. Then, balik po tayo sa dulo. Multiply po natin ito ng 15%. Kaya, asterisk for multiplication. And then, lagay po natin 15 and then percent. And then, after that, press enter. Yan. Pagka-enter po natin, ito na po yung nilabas na Excel. 1,375.05. Tama po ba? Yes, tama po. Sa kanyang tax, 1,375.05. Then next, total deduction. So, ito po yung ating deduction. Click natin dito. Again, ang gamitin ko ay itong FX, mas madali. Yan. Kapag pinut po yung FX, lalabas ko agad yung equal sign at ito. So, ano pong gagawin natin? Isasum natin. Nakasum na po siya and then click OK. And then, idadrag po natin dito yung ating i-add. So, mula po PhilHealth, 750. Pababa hanggang tax, 1,375. Yan. Yan na po yung kanyang i-add, umiikot. And then, balik po tayo dito. Click po yung OK. Yan. Yan na po yung lumabas na total deduction.
4,075.05. Tama po ba? Okay, tama po sa ating table. Then last po ay net pay or net income. Okay, so ang gagawin po natin dito ay susubtract natin itong gross income, naka-red na po dito sa ating total deduction. Okay? Click nyo po yung equal sign. Ito na po yung equal sign. Click po yung 34,000 and then minus. And then, click po yung total deduction, 4,075. Okay, ito na po yung dalawang isusubtract natin. Then, press enter. Lalabas po dyan ay 29,924.95. Tama po dito sa ating table? Okay, so that's correct. 29,924.95 pesos. Okay, for problem number 3. Nimpa earns 20,000 pesos base salary and receives 12% commission on 50,000 pesos monthly sales. She also received 3,000 pesos performance bonus. Compute total earnings, apply deductions, determine net pay and gross income. Okay, so medyo rami-rami po yung components ng ating computation. So ito lang po yung kanyang simple table. Table po muna natin. Okay? Again, first column, description. Second column, computation. Third column, amount. Okay. Sa atin pong description, marami po yung kanyang makukuhang amount mula sa employer. Okay? Una po ay base salary. Nakalagay po dito 20,000 pesos. Okay? Bilugan ko yung 20,000 pesos. Okay. Ito na po yon. Next po ay commission, 12%. Okay, 12% commission. At magkano po yung kanyang commission? Ang sales po niya ay 50,000 pesos times 12% na commission. Kaya ito po, 50,000 pesos times 12%, ang amount po ay 6,000 pesos. Okay? Next po ay performance bonus. Meron po ba siyang performance bonus? Meron po, which is amounting to 3,000 pesos. Kaya ang bonus po niya ay ito, 3,000 pesos. Okay, so yun po yung mga amount na pwede niyang tanggapin sa kanyang employer. Next naman po ay yung deduction. Okay, so here, meron po siyang gross income. I-add po natin yung 20,000, 6,000 at 3,000. Meron po siyang gross income na 29,000. Okay, how about naman po yung deduction? So, PhilHealth, again, ano po yung base pay niya? Ang base pay niya po ay 20,000. Again, wag po natin gagamitin sa deduction yung gross income. Ang gagamitin po natin ay ito pong base salary or basic salary. Okay? So, ang base salary po ay 20,000. Okay? Para sa PhilHealth, multiply po natin sa 2.5%. Sa SSS, 20,000 times 4.5%. Pag-ibig, 20,000 times 2%. Okay? So, if you're going to multiply all this one, ito po. Sa PhilHealth, 500 pesos. Sa SSS, 900 pesos. Sa Pag-ibig, 400 pesos. How about tax? So, ang tax po ay 26,000 o 20,000. Magta-tax po ba siya? Kasi ang kanyang base salary ay 20,000. Okay. So, here, since ang iba pa po niyang tatanggapin ay commission, ang commission po, yan po ay kasama sa base pay. Ang hindi po kasama na tataksan ay performance bonus. Ano po? Kaya hindi po natin pwedeng isama yung 3,000. So, yung lalagyan po natin ng tax ay i-add po natin itong base salary 20,000 plus commission na 6,000 pesos. Okay, so bali ito po pala ay magiging ang tax po niya ay 26,000 pesos minus yung base kwan natin kanina, limit dun sa withholding tax na 20,833. So, if you're going to subtract 26,000 minus 20,833 times 15%, kasi 15% po ang tax, then ang amount po niya ay 775.05 pesos. Okay. So, here, add natin yung total deduction. If you're going to add 500 plus 900 plus 400 plus 775.05 pesos, then the total deduction is 2,575.05. So, ito po yung total deduction. Okay?
gross income, at total deduction. So again, para po makuha yung net pay, imaminus natin yung gross income sa total deduction. So 29,000 minus 2,575.05, ang sagot ay 26,424.95 pesos. Yan na po yung kanyang net pay or take-home pay. Okay, so hindi ko po ipipresent yung spreadsheet ng problem number 3 na ito. I will give this one as your assignment. Pwede po ninyong gawin ito sa inyong Microsoft Excel or spreadsheet sa laptop at check po ninyo kung magiging tama po yung inyong sagot sa Excel. Salamat sa panonood. I hope that you learned something from my video lesson. See you on my next discussion about applying percentage in various contexts.